na ginagawang kababalaghan ni Jerin Esquilario. Isa na doon yung papalit-palit ng pinapapasok sa kanyang kwarto ng mga minors, na minor de edad, mga kaibigan ko, all the way, all night, nandoon sa kanya. Yung una daw na gagawin, meron pang pinapainom si Senyor Aguila. Si Jing Plaza ay siya yung cook ni Senyor Aguila. Siya yung natahasan ng tagaluto. At magkalapit lang ang kanilang kwarto, mga kaibigan ko. So, kung ano, yung sinasabi ni Jing na siya ay hindi natutulog, kahit hating gabi na, madaling araw, marami siyang natutuklasan, mga kaibigan. Marami siyang mga natutuklasan na ginagawang kababalaghan ni Jerin Esquilario. See? So, isa na doon yung papalit-palit ng pinapapasok sa kanyang kwarto ng mga minors, na minor de edad, mga kaibigan ko, all the way, all night, nandoon sa kanya. At bago daw, yung una daw na gagawin, meron pang pinapainom si Senyor Aguila. Ang kahalo nun ay isang gatas. Pinapainom muna. Tapos pa, hindi din disclose ni Jane kung anong klaseng pampaganang pinapainom sa mga bata. Sira. Pinapainom daw muna. So ngayon, ang sisti pa, itong babaeng kanyang talaga, yung kanyang sabihin na nating asawa sa kama. Yung lagi-lagi. Guys, pansinin ninyo, yung nakikita ninyong babae na kasama kahit saan pupunta at pumupunta si Jerin Esquilario, kahit hanggang doon sa Korea, kasama ang babaeng yun. Siya yung babaeng sinabi ni Jing na pinapainom ng pampalaglag. Halo-halong mga ugat ng kahoy na pinapainom sa babae ng mga 1 month or more hanggang sa ang babae ay dinugo. Kasi nga naman, kung hindi nila patayin yung pinagbuntis, mabubulgar sila, no? Mabubulgar. Pero, wala rin naman silang nagagawa dahil nabubulgar din. Dahil nga ang Panginoon, pag siya na ang kumilos, wala kang naitatago. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng alang-alam mo, walang naitatago pag ang Diyos na ang maningil. So anyway, si Ching Kaindoy, siya yung permanent, hindi lang part-time. Nakakasama-kasama sa kama ng nag-self-proclaim na Panginoon sa kapihan. Siya yung nabuntis ni Jerin Esquilario. At kasama rin si Janet Ahok sa paggawa ng paraan para malaglag yung pinagbuntis ng babae ni Jerin Esquilario. Minamahal niya to, mga kaibigan ko. Kaya si Ching Kaindoy ay hindi niya pinag-asawa. Kasi kung makita ninyo, ang pinapag-asawa ni Jerin Esquilario is mula 12 years old. 12 years old. Pero ito, sakto na siya sa edad. Tama na sa edad. Pwede nang mag-asawa talaga. Pero hindi pinakasal at hindi pinarisa ni Jerin Esquilario dahil sa kanya ngayon. Sa kanya, minamahal ni Jerin Esquilario si Ching Kaindoy.
So anyway, nung tinanong ko si Jeng pala. Oh, Bisaya talaga no, Jing. Si Jeng. Nung tinanong ko kung sabi niya mahigit sa 10 yung mga batang minors na palabas-pasok doon sa kwarto ni Aguila. Na doon siya mag-overnight. Nung tinanong ko na sa pagkakaalam mo ba, Jeng, may nabubuntis doon sa mahigit 10 na dinala ni Aguila doon sa Ang sagot niya is, hindi niya daw alam, hindi niya sure, dahil pagkatapos daw nun, ipapag-asawa na yung mga bata na nanggagaling doon sa kwarto niya. Pinapartneran na ng iba. So ngayon, kung narinig ninyo yun sa court yung mag-adjust, ngayon pala, pag nag-adjust yung mag-partner, yung hindi, kasi mga bata pa nga, ayaw magtalik. Ang paparusahan pala ipapadel is yung mga lalaki. Dahil kahit na nga inuutusan na silang mga approve na daw na i-rate yung mga bata ring partner ng mga lalaki. So, minsan daw, na lang yung mga batang lalaki, nagsisinungaling na lang na ayan nakuha na nila para daw hindi mapadel yung mga bata o mapunta doon, mailublob doon sa gawa nilang paliguang masangsang pa sa So, ngayon, mga kaibigan, tapos na tayo doon sa Ngayon naman, dahil nga pilit na ipinapakasal ni Jerry Esquilario, hundreds of kids na mga minors na kanyang pilit na ipakasal, kinakasal, minsan hindi lahat umaayon, hindi lahat pumapayag. Ngayon, pag-surrender na ang parents na na pagtabihin at umayon na sa utos ni Jerry Esquilario, yung mga batang yun ay kukunin na i-in-house doon kung nasaan nakatira sila ni Janjan Ahok at si Jerry Esquilario. Magkasama sila sa bahay, mga kaibigan, si Jerry Esquilario at si Janet Ahok. Doon na patitirahin yung mga bata na ayaw talagang magsiping. Doon patirahin sa bahay nila ni Jerry Esquilario at ni Janjan Ahok. Ngayon, pag ayaw talaga ngayon ipapadlock. Si Jeng ngayon ang naatasang tagapadlock sa kwarto kung saan gusto ni Senyor Aguila doon magtalik yung mga bata at malalaman talaga, gusto nilang malaman na natapos na nga, na nagtalik na ang mga bata. At ang pa mga kaibigan is bibigyan ni Janet Ahok at ni Rosalie Sanico yung mga partner na lalaki ng cellphone na meron ng nakalabas na porno. Para lang talaga ang bata madilubyo. Bukod doon sa pinapainom na, nila ng pampagana, ngayon, ipadlock yung mag-partner, yung mga minor de edad na ayaw naman talaga na mag-asawa. Umiiyak yung mga bata, nagmamakaawa, pero wala silang nagagawa. Dahil inuutusan ni Senyor Aguila na ipadlock yung 2 bata, babae at lalaki. Minsan pa nga daw, yung sasabihin na lang, maglalay na lang na, ayan, nakuha niya na, kahit hindi pa, para ay hindi daw sila mapadel. Ngayon, balik tayo doon sa pinapadlock. Alam nyo guys, yung ginagawa ng mga bata, lalo ang babae, pagkalabas nila sa umaga,
umiiyak, nakatulala lang. Pero yun guys, rape yun. Bibigyan ng mga bugaw ang batang lalaki ng cellphone na meron ng palabas na porno. Yung cellphone naman na yun is dati yung kinukulikta nila na galing sa mga tao na mga umakyat na confiscate yung mga telepono. Balikan natin yung istorya ng telepono. Pag akyat nila, kinumpiskate nila yung mga telepono. Kinumpiskate. Sabi niya, 2 sako ng cellphone ang nakumpiskate nila. Yung magaganda, pinili nila at itinabi ng mga sindikato ang magagandang phone. Yung mga hindi gaanong kagandahan, kasi nabasa siya, ipinalibing na lang. Ngayon, sa dami ng inilibing ni Jeng, kasi walang nakakaalam hanggang ngayon kung saan ni Jeng inilibing yung 2 sakong telepono, siya lang ang nakakaalam. Kung dalhin niya si Jeng doon at ipahukay, alam na alam niya kung nasaan yung 2 sakong telepono na nakalibing. Okay. So ngayon, grabe no? Grabing expose. So, since si Jeng ay siyang tagaluto, lahat-lahat ng kailangan ng haring kulto at juice nila, siya tagaluto, tagatimpla. Ngayon, nung nagkasakit na yung aming butihing Mama Nena, no, hindi pa pala. Yun nung tinanong ko siya. Kasi, meron akong nabalitaang isang matanda na pinupulsuhan lang daw yun nila, pinupulsuhan ni Janjan at ni Jerin Esquilario na isa daw mangkukulam at isang aswang. Ngayon, gumawa sila ng kanilang sariling gumawa si Jerins, nagtimpla. Halo-halong iba't ibang klaseng ugat ng kahoy, pinapakuluan, nilagyan ng bawang, at lalagyan ng maraming bitchin. Ajinomoto. Lalagyan nyo lang yun. Ngayon yung mga so-called na mga aswang at mangkukulam ay paiinumin daw ni Jerins hanggang sa ito ay magsuka. Suka ng suka, galones mga kaibigan ko, ang pinapainom ni Jerin Esquilario doon sa mga sinasabi niyang mga aswang at mga mangkukulam. So ngayon nito, meron silang ayaw na isang babae. Nasabi daw yun talaga is isang matinik na mangkukulam. Yung iba pinapainom ng ganong mixture. Pinapakuloong mga gamot ay mga ugat ng kahoy, kahalo ang bawang at saka bitchin. Itong si Lori Kaindoy, ay pinapainom, sinisingle out na lasunin ang pobreng matanda. Nilaso nila. Yung araw na yon, dinala nila at pinababa doon sa bahay ni Lori Kaindoy. So, pinapainom ng lason Ngayon, nung ipinababa na, kasi ang anak ni Lori ay isang may problema sa pag-iisip. Walang pake, Pinababa nila, nilagay lang nila doon sa bahay ng pobreng matanda. Taga Rizal, Barangay Rizal, Socorro. Ngayon, mga kaibigan, after nilang i-drop off yung matanda doon, pinabayaan. Days later, nangangamoy na yung bahay ni Lori dahil siya ay namatay. Nangamoy siya sa loob ng bahay dahil pinalason ni Jerin Esquilario at mga kasamahan niyang
sindikato. Dahil nga ang sabi ni Jerry Esquilario, walang makakapigil kahit ano ang gusto niyang gawin dahil siya ang nagmamay-ari sa kahit anong meron sa mundo. Ano?